Sa putong ito, makausap natin ang veteranong political analyst at host ng 4 Alas na si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald Llamas. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack. Ninya, pasensya na. Hindi ako nakaabot dyan. Traffic eh. Okay lang po, Sir Ronald. Basta importante, nakikita ka namin at naririnig. And Sir Ronald, una, ano masasabi mo? Yung sinatawag nga nila partner, Senate Flix daw yung series. Ano masasabi? Nag-enjoy ka ba sa nakikita mo? Action movie. Oo, yung action movie. Ano masasabi mo? Oo. Magandang script ba? Enjoy ako. Sir Ronald, medyo pangit lang yung signal. Ayusin muna natin, pero yun nga partner, no? Yung mula Monday, sunod-sunod na tayo ng, simula nung nagkaroon ng Senate coup, nagkaroon na ng kung ano-ano man nangyayari. Akala ko nag-end na dun eh. Parang palala ng palala. Kala mo na hindi Diba? na lalala yung sitwasyon, may ilalala pa pala. Meron pa. Hanggang Oo, kinabukasan, kanina talagang malala na po talaga. Kaya gusto ko talaga marinig ang mga sasabihin Ni niya. Sir Ronald. Sir Ronald. Oo, na ano kasi Yes. yung signal. Oh, yung signal nyo, eh. Sir Ronald. Medyo hindi maganda. Yes, sir. Ulitin ko lang po. Ano po masasabi okay. nyo dyan sa nangyayari sa Senado? Well, iniintay ko yung next episode eh. Dahil kung pa lang ito eh. Baka 2 episodes pa lang, marami pang susunod. Lalo na next week. Baka magkaroon ulit ng bagong Senate leadership. Dahil alam nyo naman, napakanipis nung lamang ng majority ngayon. Kaya pwede pa yung mabago, lalo na dahil dito sa nangyari. Medyo nakakahiya kasi yung Senado eh. Pero mo, napapanood mo, nababasa mo sa mga international news agencies. Kagabi, nabasa ko sa Newsweek. Nabasa ko sa New York Times, Washington Post. Nabasa ko sa BBC. Nabasa ko sa CNN, etc. Grabe. No, pinagtatawanan tayo eh. Mula doon sa habulan, sa stairway ng Senado hanggang dito sa barilan. No, or alleged na barilan. Dahil parang dahil sa pagtakas ni Bato, parang mas malakas yung possibility na ito ay stage. No? Pero kagabi pa lang nagdududa na ako eh. Dahil bago nagkaroon ng putukan, nagsasalita na sila Bato na may mangyayari. Nagsasalita na sila na lulusubin ng Senado. Nagsasalita na si Amy Marcos na magkakaroon ng martial law. At meron daw attempt para patayin sila. Tapos kung ano-ano yung naririnig ko, sabi ko, ha? Anong pinagsasabihin nito mga ito? No? Kaya bago pa nangyari yung putukan, parang something is going to happen. At ayun nga, nangyayari, at parang ang tunog ay parang ambush me eh. Alam niyo ba yon yung ambush me? Yes. Jeff kanina, yung mga forensic evidence, yung ballistic reports, yung paraffin test, etc. Pero pinakamahalaga yung CCTV. No? Nagtataka ko hanggang ngayon wala pa. Yun yung mahalaga. Oo nga, yung kay Pero Senator Bato, suspicious ako. ang bilis nilang nailabas yung tumatakbo sa hagdanan, pero ito, medyo natatagalan po sila sa CCTV. Correct. No? Bakit ang tagal? Yun yung magiging decisive dito. No? Sino ba talaga nagpaputok? Tapos natatawa ako, nalulusubin daw yung Senado, nilusob daw, under attack. Medyo ballistic si Alan Peter kanina sa press con niya. No? Medyo nagalit ng gusto. Pero under attack, tapos yung aatake, isang driver, no? Isang driver daw. Siyempre kung huhulihin si Bato, yan, compelling force. No? Tapos lahat ng leader ng NBI, ng Philippine National Police, DILG, dapat lahat nandyan. So, parang hindi ganun kaganda yung script. Baka back to the drawing board, no? Pero yun nga, nakatakas na si Bato. O yun na nga po. At saka may mga nagsasabi na yung, pag tinignan mo yung timeline, para umanong scripted yung mga nangyari kahapon. Pati yung pagtatawagan ng suporta sa publiko.
Tsaka yung sabay-sabay sila nag-live. Na parang pareho yung Facebook Live Facebook Live. At syempre po, meron talaga nagtatanong bakit medyo kalmado yung iba compared dun sa iba. Kaya nga Kayo po, for example, kahapon nung hinabol ni Victoria Tulad si Senator Robin Padilla, tapos parang chillax lang si staircase, di ba? Senator Robin. Ano po ang basa niyo doon? Tama, Ninya. Dahil kagabi pa lang sa isang interview sa akin, sabi ko ay parang medyo suspicious yung mga pangyayari. Diba? Sabi ko nga kanina, parang bago Nako. may Oo. Okay. Sec. Ganito, mobile kayo kaya tawagan napuputol. natin uli. Or, Sec, try lang natin ulit. chill lang. Ayan, opo. ayan. Sec, naputol po. Naputol. Can Okay, you so, try that again? oo. Say it again. Yes, Sec. tama yung sabi nyo, Ninya, no? Parang suspicious yung ilang mga senador. Parang napaka-chill nila. No? Napaka-chill nila. At yung iba namang senador, parang may inaasahan na mangyayari. Di ba? Kaya ang daming patong-patong na suspicion eh. Tapos, nung nagputukan, parang wala naman nagbabarilan. Naririnig lang mismo ng media na may mga pumuputok. Opo. Tapos later nga, kagabi, nakita yung mga tama ng bala. Puro sa taas. Kaya nga. Sino ba yung binabaril nila? Yung mga toko? No, yung mga toko. okay, baka yung mga mga- binabaril ba nila? 7-footer? Okay, baka mga higanti po ang kanilang kalaban. Sec, hindi ako makahinga dito. Sandali lang po. Oo, correct. Kaya nagtataka ako what's happening. Kaya tama yung sabi ni Dean Santamaria. Opo. Baka liable mismo itong mga senador kung bahagi sila ng isang conspiracy para maitakas si Bato. No? Baka sila liable at the very minimum obstruction of justice. No? Obstructing the service of a warrant. No? Baka at the minimum pwede silang kasuhan dyan. Perpetual disqualification yan, ha? Pag napatunayan na guilty sila dito sa conspiracy na ito. Tsaka yun, Tingin ko yung magiging forensic evidence, lalo na yung CCTV, will be a game changer Tsaka yun- dito. yun nga din, Sec, no? Yung sinasabi, dahil kanina, kung makikita mo yung galit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pinapalo pa niya yung podium na talagang under attack daw sila. So parang ang dating, talagang nalagay sa sa peligroso, naging peligroso yung kalagayan nila kagabi. Pero pag tinignan mo yung pictures, parang kumakain sila ng chicheria, Parang nakamiti nagsasnack. sila, nagsasnack Oo. sila. Pero parang wala namang stress or parang hindi naman sila nasa delikado. Parang masaya naman, nakangiti pa nga sila. Ano po? Parang bandang huli, biglang nagmemerienda na sila. No? Oo. Pero wala doon sa picture si Senator Bato nga at saka si Senator Robin. Ano? Doon sa picture na yon. At yun nga, yun pala, no? Isa pa, nawawala rin si... Nasaan ba si Senator Robin? Andiyan ba? Oo. Nakita nyo na ba? Oo nga, Sec Yamas, anong info natin kay Robin? Nasaan po siya ngayon? Well, dun sa logbook ng mga umalis sa Senado, si Robin lang ang nakapirma. Wala si Bato. So, hindi naman pwedeng nag-teleportation si Bato. So, meron siyang sinakyan na kotse. Possibly si Robin. Dahil papasok ng Senado, inamin naman ni Alan Peter Cayetano na sa kanya sumakay eh. No? Kaya kagabi pa lang, nung in-interview ko, Ninya at saka Jack, sabi ko, itong parang senaryo rito ay una, para makatakas si Senator Bato. Sinabi ko na yan kagabi pa lang eh. Dahil yung pangyayari, parang doon papunta. Parang doon papunta na makatakas siya. Kaya nga, sabi ko, dapat yung PNP, chinek yung bawat kwarto eh. No? Chinek yung bawat kwarto dahil, may active shooter pa eh. Hindi pa nila sigurado kung pwede pa magkaputukan uli. So dapat inisa-isa nila yung mga kwarto. O, para alam din nila kung nasaan si Bato. Kaya yun, nakatakas siya like a thief in the night. Alas 2:30 ng umaga. But considering that kagabi po ay all eyes were at the Senate, na parang siguro naman dahil lahat nagbabantay sa Senado na makakatakas pa ba siya ng 2 a.m. Diba? Kumbaga, kung tayo mga reporters, take out na tayo doon. Bantay na talaga. Bantay sarado ka doon, pati police, pati NBI. Tapos, ayun, nakatakas na lang nga po na parang ganun-ganun lang. No? Ang dali.
Ninya, may mixed signals kasi yung ating gobyerno eh. Di ba sabi ni John Vic Remulla, hindi naman niya huhulihin si Bato. Di ba? Opo. Ang sabi niya ay irerespeto nila yung 72 hours daw na hiningi ng Supreme Court. So may mixed signals. Ikalawa, syempre, dating chief PNP yan, hindi naman yan basta-basta huhulihin ng mga pulis. Baka nga may mga kaibigan pa siya sa kapulisan. So maraming pwedeng nangyari, pero ang mahalaga yung CCTV. Para makikita natin, paano ba siya lumabas? Dahil mahirap naman itago si Bato eh. No, mahirap siya itago, laki-laki at saka parehas lang kami ng haba ng buhok, no? Kaya madali siyang matunton. No? Ang tanong ngayon ay nasaan siya? Nasaan siya? At sino ba ang tumulong para siya ay makatakas? Siya ay fugitive na at this point eh. No? At kaya duda ako kung maglalabas ng TRO ang Supreme Court. Sabi nga ni Dean Santamaria. No? Ang tingin ko lang, this is not only legal, this is political. No? Kaya mag-reflect din sa gobyerno, pag hindi nila nahuli si Bato, baka banatan sila ng mamamayan. No? Na, anong nangyari? Napalibutan nyo na yung Senado tapos hindi nyo pa nahuli. No? So, kailangan talaga as soon as possible ay mahuli nila si Bato. Yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na wala namang warrant, no, dahil wala namang local court na nag-issue, malabo yun. Yung international warrant ng ICC, dahil yan ay dahil sa isang treaty, may force of law yan. Parang batas natin yan sa bansa. Dahil treaty yan batay sa treaty. Hindi ko alam kung saan law school nag-aral itong si Alan Peter Cayetano. Opo. Na medyo sinabi rin ni Dean Santamaria. Okay. Secretary Llamas, ito, umugong rin yung mga usap-usapan kahapon nang makita itong ganitong klase ng eksena. Kesyo raw, nasaan si General Torre? Siguro raw kung si General Torre ay nandyan, ay nahuli na, ganito ganyan, di ba? At ito naman si DILG-SEC na sinabing hindi nga niya huhulihin, di ba? So ano pong masasabi niyo dyan? Well, general manager kasi siya ng MMDA, kaya baka inaayos niya yung traffic. No? Okay, and last question. Napakamalalim nun. Oo. Pero sige, Sek, go ahead. Baka meron pa. Okay, ganito Wala. Okay, okay. Sayang. Anyway, maraming salamat, former Secretary Ronald Llamas. Pero sabi nga na iba, di ba? Siya yung sinayang, si General Torre.